mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Higit po sa ating Panginoon sa umaga po ito. Amen. Ang Diyos po ay mabuti palagi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga po ito, bago tayo dumako sa ating gawain, papurihan po natin ang Panginoon. Bigyan po natin siya ng papuri sa umagang ito. Hallelujah. Luwalhati sa inyong pangalan, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Dapat kayong dakilain sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, nagakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihinga at kapinatian, Diyos ng kaaliwan, hindi natutunan, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapayan, matatagpuan. Diyos na laging nakalaan. Minsan pa po sa umpisa. Aming Diyos, nagagila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga paghihinga at kabihatian, Diyos mag-aaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, kaagapayan, matatagpuan. Diyos na lagi nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming dinanasan. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming dinanasan. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming dinanasan. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang
sa umagang ito. Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos at pagsama, Panginoon, sa aming gawain, O Diyos. Patuloy kaming dumudulog, Panginoon, sa bawat gagamitin niyo sa umagang ito, Panginoon, ay kayo nga po, Panginoon, na manguna, magpakahayag, Panginoon. Naangkin po namin ng katagumpayan, O Diyos, ng inyong gawain sa umagang ito, sa bawat nanonood sa live, O Diyos, sa aming internet connection, Panginoon. Bigyan niyo kami ng malakas na signal, O Diyos, nang sa ganun, O Diyos, maibahagi namin ng maliwanag ang inyong mga salita sa umagang ito at pagpalaan niyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ang inyong mga salita ay tumimo sa inyong mga anak na makikinig sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayon pong umagang ito. Salamat po sa Panginoon. At ang ating devotion po ay ginaganap po sa Door of Faith, Bae, sa pangunguna po ni Pastora Che ng District 6 po. Ano po? So ngayon pong umagang ito, hindi na po tayo makatatagal pa at darako na po tayo. Salita po ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng Numbers or Bilang, chapter 11, verses 10 to 23. Ano po? Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumo si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Ano ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makarating kami sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kakahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, yung mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain ito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Sumagot si Moises, lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000 at sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buwan. Kahit napatayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi sasapat sa ganito karaming tao. 23, sinabi ni Yahweh, Moises, mayroon ba kung hindi kayang gawin? Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. So kagaya po ng nakalagay sa ating post, ang ating pong title na pag-uusapan ay, is there anything too hard for God? Or meron bang mahirap na bagay para sa Diyos? Noong mga panahon po na ito, dito sa aklat ng Numbers, itong bilang na binasa natin, ay ito yung panahon kung saan nag-e-exit sila Moises from Egypt, kung saan di po ba nandoon sila sa sa pagkaalipin. So may pinangako sa kanila ang Diyos na lupang pangako para doon sila sumamba sa Diyos. At yung journey nila, ito yung journey, yung pagkakataong ito yung journey na sila ay naglalakbay patungo doon into the promised land. So nakita natin dito kung paanong yung mga Israelites, yung mga kasamang dayuhan ni Moises ay nagrereklamo doon sa kanilang mga doon sa kanilang kinakain. Na lagi na lang ganito yung kinakain namin, mabuti pa nung kami ay nasa Ehipto,
maraming mga masasarap na pagkain, ang isda ay hinihingi lang, pero dito puro mana yung kinakain nila. So, nagrereklamo sila. Yung mga Israelita ay full of complaints. So dahil doon, nandun yung pagko-question ni Moises. Tinanong ni Moises, ang Diyos, kung bakit ganun kabigat yung pasanin na ibinigay sa kanya. So, biruin nyo nga naman po, kung 600,000 yung kasama mo sa paglalakbay at halos lahat ng kasama mo ay nagrereklamo at nag-iisa ka lang, talaga namang masakit po talaga sa ulo, mabigat talaga sa damdamin. Dahil nga ganun yung sitwasyon nila. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, paano tayo makapananatili kahit sa mahihirap na sitwasyon. So, ito po yung pag-uusapan natin. So, meron po tayong 3 puntos na ginawa. Una po ay ask for help. Yung ask po ay, it stands for ask, seek, and knock. Kinakailangan, lagi tayong humihingi ng tulong. Humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. So, kailangan ay laging nandoon yung ating pakikipag-usap, pakikipag-ulayawan sa Panginoon. Sa panahon, maganda man o hindi yung sitwasyon natin, kinakailangan, lagi talaga nandoon yung pananalangin natin. Kasi through prayers, nalalaman natin, ano ba yung dapat nating gawin. Panginoon, alam niyo po yun, kapag may mga bagay tayo na tinatanong or may mga bagay tayo na tawag dito, na nais nating malaman or nais nating mabatid, anong ginagawa natin? Nagre-research tayo, di po ba? Pero kapag sa Panginoon, ang kinakailangan nating gawin, kung tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, ay panalangin po talaga. Kinakailangan, humingi tayo ng tulong through prayers. Kinakailangan, hanapin natin ang mukhaan ng Panginoon through prayers. Kinakailangan, kumatok tayo, sa pintuan ng Diyos through prayers pa rin. So, kinakailangan, makita sa atin to. Kung tayo ay nagkakaroon ng emergency, di po ba? Anong tinatawagan natin? Yung emergency hotline, yung 911. May sunog dito, may ganito, may ganyan. So, in times of emergency, kinakailangan na talagang, una-una nating gawin, una-una nating maging tugon, sa mahihirap na sitwasyon ay panalangin. Kung sila ay 911, ang emergency hotline, tayo panalangin ang emergency hotline natin, sa mahihirap na sitwasyon. So, kinakailangan, ito yung gawin natin, yung hanapin talaga natin, humingi tayo ng tulong at hanapin natin yung tulong mula sa Panginoon. At minsan, alam niyo po, kaya tayo nahihirapan na hanapin yung mukha ng Panginoon sa ating mga pananalangin ay dahil sa kasalanan. So sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, yung mga kasalanan nagiging malaking hadlang upang hindi marinig, upang hindi natin makita yung mukha ng Panginoon. So kinakailangan, unang-una, lumalapit tayo, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, hinahanap natin ang mukha ng Diyos, nang merong talagang genuine heart, nang may malinis na puso, na may mababang puso sa Panginoon. Kasi sabi nga, the prayers of the righteous prevails. Yung panalangin lagi ng matuwid, yung talagang diringgin ng Diyos. So, sometimes naman, kaya tayo dumaranas ng mga paghihirap, it's because ito yung resulta ng ating mga ginawa. So, kaya tayo nagkakasakit dahil sa kapabayaan, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon dahil meron tayong nagawang hindi maganda. So, minsan naisisisi lang natin, sa iba. Pero, minsan, hindi talagang sarili nating, kagagawan. So, it's either of the two lang naman po Ito ay talagang sinusubok tayo ng Panginoon, o itong sitwasyon na to ay talagang meron tayong nagawa na laban sa Diyos, na dahil kaya ganito yung sitwasyon natin. So, minsan kailangan din talaga nating siyasatin yung sarili natin. Pero pa man, sa mahirap na sitwasyon na ating nararanasan, wag nating kalilimutan na laging humingi ng tulong sa Diyos. Wag nating kalimutan na hanapin yung mukha ng Panginoon. Kasi baka mamaya, nagkukulang ka na, wala ka ng time. Wala ka ng time for the Lord. So, kaya lalong mas nagiging mahirap yung sitwasyon mo kasi hindi mo na hinahanap yung mukha ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na nag-spend ng time with the Lord. Sa pangatlo, sabi nga, yung knock, lagi tayong kumatok sa pintuan ng Diyos. Ibig sabihin, para kang laging, pagka-emergency, di po ba? Ang una mong kinakatok di ba? Kailangan mo kahit gabi na.
Kahit gabi, basta may emergency sa bahay nyo, hihingi ka ng tulong sa kapitbahay mo, kakatukin mo. Kailangan mong katukin kahit gabi na yan. Kasi bakit? Emergency eh. So, ganun din dapat tayo sa Panginoon. Ano? Lagi tayong kumatok sa pamamagitan ng panalangin. Ibig sabihin kasi ang Panginoon, ang Panginoon lagi siyang available. Hindi yung katulad ng ng mga pwede nating tawagan na minsan ay out of reach. Hindi mo makontak. Lagi ang Panginoon, lagi yung available sa atin. Lagi yung bukas kamay na tayo ay tulungan, na tayo ay samahan. So, kahit sa may hirap na sitwasyon, ito po yung wag nating kalilimutan. Yung umas tayo, isip natin at mag-knock tayo ng tulong sa Panginoon. So, sa pangalawang bagay po, paano tayo makapanatili kahit sa may hirap na sitwasyon, I have faith. Kinakailangan meron talaga tayong pananampalataya sa Panginoon. Ito dapat yung hindi mawawala sa buhay Kristiyano, yung faith. Kaya nga tayo door of faith, kinakailangan punong-puno ka ng pananampalataya. Amen po. So, kinakailangan marami tayo nito, marami tayong baong pananampalataya. Amen? So, sapagkat alam natin na kapag meron tayong pananampalataya, sabi nga ng salita ng Diyos, kung meron kang pananampalataya na kahit singlaki ng buto ng mustasa, kayang mapalipat ng bundok sa dagat. So, alam natin na sa pamamagitan ng pananampalataya ay talagang napakikilos natin. Tawag dito? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay alam natin na matutugunan yung lahat ng ating mga sitwasyon na meron po tayo. So, kinakailangan, we are praying by faith, nananalangin tayo na talagang may pananampalataya, na hindi mo pa nakikita, na wala pa sa'yo, na hindi mo pa nararanasan, pero dahil may faith ka na mangyayari yung isang bagay, talagang nandun na yung expectation mo na alam mo na, ay, kaya itong gawin ng Panginoon kahit nasa mahirap na sitwasyon. At dapat lalo't higit, nananalangin tayo ng walang patid, na pray without ceasing. Kinakailangan talagang, masigasig tayo sa pananalangin. Hindi lang isang panalangin, okay na. Kahit paminsan ay magkanda, kalyo-kalyo yung ating mga tuhod sa pagluhod sa Panginoon. Pero alam natin, na ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Amen? So, may mga pagkakataon man na Panginoon, ba't parang walang nangyayari? Ba't parang ganito? Sabi nga doon sa isang awitin, even when we can feel it, you're working. Even when we can see it, you're working. Alam natin, na ang Panginoon lagi siyang, gumagawa. He is always at work. Kaya, wag tayong magsawa na manalangin sa Panginoon. At, kinakailangan, meron din tayong pananalangin ng may pasasalamat. Ano man yung sitwasyon na ating dinaranas sa buhay natin, paglilingkod sa Panginoon, mahirap man yan o maganda na sitwasyon, ito yung dapat hindi natin malilimutan, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, lagi ito yung gagawin natin sa mahihirap na sitwasyon para makapanatili talaga tayo sa Panginoon. At sa pangatlong bagay po, huli at pangatlong bagay, so, hold on to His promise. Kinakailangan panghawakan talaga natin yung pangako ng Diyos. Sabi nga po sa Hebrews 10:23, ang nangako sa atin ay tapat. For He who promised is faithful. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Makikita, balik po tayo dun sa context na binasa natin. Mababasa natin dito ay, puro nagrereklamo Puro pagrereklamo yung ginagawa ng mga Israelita, ng mga dayuhan na kasama ni Moises. Kasi dahil dun lang sa simpleng bagay, dun sa kinakain nila. Dun sa mana, na sinabi nila na sila ay nagsasawa na. Na lagi na lang yun yung kinakain nila. Pero alam nyo po, kahit na ganun yung sitwasyon, kahit na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, o kahit parang, Lord, parang lagi na lang ganito, ay alam natin na ang nangako sa atin ay tapat. Alam natin na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan ng Panginoon. Sabi nga, God will do what He said He will do. Kahit pag-gaano kahaba, or kahit ba, even if it takes decades, years, months, and weeks, kahit gaano pa humaba yung panahon ng paghihintay natin, yung panahon na parang maraming pagsubok at paghihirap, alam natin na at the end of the day, tapat yung nangako sa atin. Alam natin na mapangahawakan natin yung pangako ng Panginoon. Kasi bakit?
kung nakita natin dito, yung paglalakbay nila Moises, imbes na 40 days, naging 40 years kasi nga, because of disobedience sa hindi pagsunod. But because ito ay binitawang pangako ng Diyos para sa kanila. Kahit na nandun yung hindi yung disobedience, dahil ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng mabali. Dahil ang nangako sa kanila ay tapat, ang nangako sa atin ay tapat, ginawa pa rin ng Panginoon. Although hindi man nakarating, si Moises doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Pero yung mga sumunod na lahi, nakarating. So, alam niyo po, isang bagay ang nakita natin dito. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. For man, it is impossible, but for God, all things are possible. Alam natin na lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Alam niyo po, minsan, nabubulag, we are blinded by the situation. Minsan parang nade-define natin yung kadakilaan ng Diyos dun sa sitwasyon na meron tayo. Kagaya nito ni Moises. Sabi niya, paano, lahat-lahat kami, 600, paano mangyayari na magkakasya sa amin yung, paano kayo makakapag-provide ng ganito karaming karne para sa amin? Kahit nga patayin lahat ng hayop na dala namin, kahit pahulihin yung dagat, kahit pahulihin yung mga isda sa karagatan, hindi sasapat para sa amin. Alam niyo po, minsan, nade-define sa sitwasyon na meron tayo. At dapat ito yung hindi hinahayaan natin. Hindi dapat na-define yung situation na meron tayo sa kakayanan ng Diyos na meron siya. Kinakailangan, dapat laging alam na, ang nasa isip natin, may magagawa pa ang Diyos. Kahit pa yan ay unting minuto na, or kahit parang napaka-imposibleng bagay, kinakailangan, alam natin na kaya pa rin kumilos ng Diyos, na kaya pa rin gumawa ng Panginoon. Amen? So, ito yung isang mga bagay na nakita natin, na parang pag sa mahirap na sitwasyon, parang nagda-doubt na tayo kung kaya ba talaga ng Diyos. Na parang kapag kawalan na ng pag-asa, na parang magulo na yung sitwasyon na kinahaharap natin, ay parang nabubulag na tayo nung situation na meron tayo, na hindi na natin nakikita yung kadakilaan at yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niya palang gumawa. So, lagi tayong magtiwala sa kakayanan ng Panginoon. Lagi nating panghawakan, yung pangako ng Diyos. Kasi ang pangako naman ng Panginoon sa atin, once tayo ay sumunod ng may katapatan sa Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Kaya, kung ano man yung mga dinaranas natin sitwasyon sa pagsunod sa Panginoon, marahil mapapatanong tayo, bakit kung ako sumunod, mas lalong dumami yung sitwasyon na hindi magaganda. Parang yung mga Israelita, mabuti pa nung buhay ko na ganito, nasa Ehipto kami, masarap yung kinakain namin. Pero alam niyo po, kapag talaga, sabi nga, ang magandang bagay, sabi nga, every good thing takes time. Yung magandang bagay, talagang, inihahanda para sa atin ng Panginoon. At syempre, bago nating marating yung magandang bagay, kinakailangan, marami kang proseso na dapat mong pagdaanan. Kaya bago natin marating yung pangako ng Panginoon, marami tayong proseso na kailangan pagdaanan. At sa mga prosesong yun, talagang doon tayo tuturuan at uhubugin ng Panginoon. Kaya, salamat po sa salita ng Diyos na ating na salita ng Diyos na patuloy na nagpapalakas po sa atin. Salamat po sa Kanya, sa Kanyang mga salita, na kahit sa mahihirap na sitwasyon, may assurance tayo na nagmumula sa Diyos. Kasi bakit? Ito yung pangako na ibinigay niya para po sa atin. So, purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay minsan pang manalangin. Aming Diyos, sa aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyo na nahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy, O Lord, na sa bawat sitwasyon na aming pinagdaraanan, kayo ay Diyos na mabuti, kayo ay Diyos na tapat, kayo ay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Tulungan niyo kami na patuloy pang magtiwala sa inyo. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na mabulag kami ng mga sitwasyon at hindi namin makita kung gaano kayo kadakila at makapangyarihan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Lord. Ang salita ninyo ay patuloy na naging inspirasyon at kalakasan po sa amin. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat nakarinig ng inyong mga salita at makaririnig pa, Panginoon,
At patuloy, O Lord, na sa buong maghapong ito naman ang aming gagawin, Panginoon. Mayaman po rin yung pag-usama at pag-iingat ay patuloy po namin maranasan. Salamat po, Lord. Minsan pa, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon ngayon pong umagang ito. Salamat po sa salita ng Diyos. To God be all the glory po.